Hello mga amigo, mga amiga. Nandito ako ngayon sa Timoteo. Salamat Panginoon sa mensaheng ito at sa aking Holy Spirit. Unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Si Timoteo ay isang kabataang Kristiyanong taga-Asia Minor. Grego ang kanyang ama at Hudyo naman ang ina. Siya ang maging kasama at katulong ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, 3 pangunahing paksa ang tinalakay. Una, ang sulat na ito ay babala laban sa maling turo sa iglesia, tulad ng paniniwala na ang mundo ay masama at matatamo lamang ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga kaalamang lihim at sa pagsasagawa ng ilang alituntunin gaya ng di pagkain ng ilang uri ng pagkain at di pag-aasawa. Nilalaman din ng sulat ang mga tagubilin tungkol sa pamamahala sa pagsamba sa loob ng iglesia. Lakip ang paglalarawan sa dakong huli. Paglalarawan sa uri ng karakter na dapat taglayin ng mga pinuno at mga naglilingkod sa iglesia. Sa dakong huli, pinayuhan niya si Timoteo na maging mabuting lingkod ni Hesukristo sa pinaalalahanan sa mga pananagutan niya sa kapwa mananampalataya. Yun po. Tsaka dito ako binigay na sa mga tagubilin tungkol sa panalangin. Una, sa lahat, pinakiusap kong pagbutihin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghahandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin, may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakayas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Ang mga babae kailangang tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Hindi ko pinapayagang ang babae magturo o mamamahala sa mga lalaki. Kailangang tahimik siya. Alalahanin ninyong si Adan muna ang nilalang bago si Eva. Hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Ngunit maliligtas ang babae dahil sa pagsisilang ng sanggol, kung may kababaang loob siyang mamumuhay sa pananampalataya, pag-ibig at kabanalan. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Totoo ang kasabihang ito, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan.
Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano mapangasiwaan ng maayos sa Iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan ding siya'y ginagalang ng mga taong hindi kaanib sa Iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Ang mga tagapaglingkod sa Iglesia. Kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa Iglesia ay marangal, tapat, mangusap, hindi sugapa sa alak, at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila sa makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino, hindi mapanirampuri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa Iglesia. Maayos siyang mamahala sa sariling sambayan at mabuting mapasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat sa buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalataya na sa atin dahil sa ating kapakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang hiwaga ng ating relihiyon. Malaki ang pag-asa kung makikita tayo na lalong madaling panahon gayunmay. Sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin ng sambahayan ng buhay na Diyos sa Iglesia na siyang haligi at saliga ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya inahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Makita ang mga anghel, ipangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Mga gurong bulaan. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng lahat ang ilang pananampalataya. Susundin nila ang mangdarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Hindi sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Mga budhing may tatak ng alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos para kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aaksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan.
Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangakong hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. May mapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit hindi ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. Dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ang mga sumasampalataya. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ka ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Yun lang po, yun binigay sa akin. 2, 3, and 4. Salamat po, Panginoon, at syempre at sa aking Holy Spirit na nagbigay nitong mensahe ngayong umaga. At salamat din sa inyong mga nakikinig. Asia Minor, nasa Timoteo. Kristiyanong taga Asia Minor. Yun ito mga katuruan ni Timoteo sa ating lahat. At may patutuwa ko. Nung mga nakarang araw, pinakita sa akin apoy, bilog apoy na nagliliyab. Apoy na nagliliyab, tapos may pinakita sa akin 2 beses na recognition o parangal, ganun. Tapos puting ulap, tapos dun sa gitna ng tabernacle na naman, pinakita na niya ng dati sa akin. Tapos yung hari doon sa taas bumaba dahil nga inano yung pinatungan ng sa ulo, corona. Tapos pagkatapos ng pagpatong sa ulo, umakyat lahat. Tapos yung pangalawang pinakita sa akin, doon pa rin sa gitna ng tabernacle, sa gitna, kumbaga sa simbahan, sa gitna. Tapos meron na namang kinoronahan, pero hindi pinakitang umakyat, nasa baba lang, walang pinakitang umakyat. Ang umakyat lang yung hari, umakyat lang. Yun lang yung nakita ko. 2 beses yun. 2 beses na kinoronahan. Pagkatapos meron pang pinakita sa akin kinasal doon din sa gitna ng, kumbaga sa simbahan, yung tabernacle doon. Yun. Tapos yung mga kasuotan iba-iba, nakukulay. Yun. Tapos may biglang batang lumapit doon, maliit na bata, may kinasal, may maliit na bata. Yun ang pinakita sa akin nung nakaraang araw. Tapos ngayon, ang pinakita sa akin ay apoy, nagliliyab na apoy, tapos may babae sa gitna,
Parang doon kay Daniel, yung nagliliyab na po yung tatlo yun. Ay ito, babae, isa lang. Tapos nakalagay, faithful, spiritual intelligence. Yun ang nakasulat doon. Inuulit-ulit ko yung pinagmuni-muni. Tapos yung Holy Spirit ko nagre-react. Tapos, yung sumunod naman nun, ang pinakita sa akin, kuweba. Yung nangangaral, nakaputing lalaki, nangangaral, may table, tapos may cross. Sa isang lugar, doon may nangangaral, tapos lumabas sila. Pagkatapos nung lumabas sila doon, yun ang pinakita sa akin, may nangangaral. Tapos, nakaputi ang kasuotan, lalaki. Tapos, nag-react yung Holy Spirit ko, kanina lang. Tapos, yung kuweba na naman, pinakita sa akin ng kuweba. Gina-zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Maliwanag ngayon ang pinakita sa akin. Ang liwanag. Tapos, yung nag-react yung Holy Spirit ko. Yung kuweba, sa dulo ng kuweba, merong hangganan, merong harang na bilog. Tapos, parang may upuan sa baba ng bilog. Tapos, yung bilog, may naka-engrave na mga tao, parang ganun, tao. May naka-engrave na tao, naka-ano doon, kumbaga, naka-paint o naka-ano doon. Nakikita mo talaga yung doon sa bilog. Tapos, may mga tao dito sa tabi-tabi. Tapos, yun nga, ang kuweba. Tapos, zoom in, zoom out, para makita ko ng maliwanag. Pinakita talaga sa akin yun. Pinakitaan na rin niya ako ng ganoon dati. Dati pa, ilang beses yun. Iba-iba nga naman ang ng kuweba. Yung isa may tungkol sa yung may magic kasi madilim sa labas. Yung iba naman, talagang malalim yung kuweba. Iba-iba. Tapos ngayon, pinakita na to dati sa akin. Yung huli lang, yung ayon lang, yung may nangangaral, hindi ko pa yun na yung may table, tapos doon. At ilan lang yung mga kasama niya doon. Yung may nangangaral na nakaputi ang kasuotan. Ilan yun yung patutuo ko ngayon tungkol doon sa kuweba. Tapos may ilang tao doon, parang mga paano ni Jesus, doon sila nagkukwentuhan, doon sila nagpapahinga doon sa kuwebang yun. Hindi masyadong malalim kasi ang dulo ng malalim may hangganan na yun, mayroong bilog na tapos may naka-engrave o pinta na mukha ng tao. Yung dulo ng kuweba, doon sila sa loob. Tapos hindi sila lumabas, doon lang sa loob ang pinakita sa akin. Kaya paulit-ulit yung zoom in, zoom out, yung pinakita sa akin. Yan. Tapos yung apoy, pinakita rin niya sa akin yan dati. Biglang may pinakitang apoy na nagliliyab. Pinakita niya rin yan sa akin. Yang mga yan. Marami pa siyang pinapakita. Ngayon, pinaalala sa akin, binalik. Pinapakita ng Panginoon yung mga dati niyang pinapakita sa akin. Siguro yung mga ibang hindi pa nakapakinig. At saka yung kay Pope, yun nga, pinakita niya rin yan sa akin noon. Kaya paulit, ngayon nag-repeat uli, pinakita sa akin para maipatotoo ko rin muli sa inyo. Dahil yan ay totoo. Totoong-totoo. Yan, kuweba. Ngayon, sumasakit yung ulo ko kanina kasi pag hindi ko na i-release yung mga pinapakita sa akin, sumasakit yung ulo ko. Kaya kailangan kong ipatotoo sa inyo lahat yung kung ano man yung pinapakita niya sa akin para mawala yung ma-relieve yung ilabas ko lahat yung mga pinapakita sa akin ng Panginoon.
Yun lang po, salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at nag-react na siya. Salamat sa inyong pakikinig kung kayo nakikinig. Yan ay totoo. At itong binigay sa akin ngayon yung binasa ko tungkol kay Timoteo. Lingkod ni ang sulat ni Timoteo ay ni Pablo kay Timoteo sa Asia Minor. Grego ang kanyang, Judea ang kanyang ina. Ayun. Yun ang binigay sa akin. Ay, nag-react yung Holy Spirit ko. Dahil yan ay totoo. Itong binigay niya sa akin ngayong araw na to at yung iba, inano ko na lang kasi nga hindi ko pa napatutuo. At yung mga pinapatutuo ko ay mga iba dati pa. At inulit sa akin ngayon. Yun lang, kung kayo nakikinig at sana naniwala kayo at kung hindi naman, wala akong magagawa. Dahil ako lang naman ang pinapakitaan niya ng ganon. At saka yung babaeng na sa apoy. Sa apoy. Tapos may nakasulat, faithful, spiritual, intelligence. Yun nakasulat talaga, tatlo. Tatlo yung nakasulat. Pag sabi ko, ako ba yun? Gumanon ako, yung Holy Spirit ko nag-react. Tanod kay Daniel. Katulad doon sa mga kasama ni Daniel na inano sa apoy. Ganun kainit. Ang init-init. Salamat po, yun lang. Kung kayo nakikinig, God bless everyone. Salamat sa pakikinig. Sa ulitin po.